Good day mga ka-sports natin dyan dahil papalapit na nga magwakas ang PBL All Filipino Conference. May papasok naman ngayon bagong conference, ang 2024 AVZ Challenge Cup for Women, kung saan magaganap nga to sa Mayo 22 hanggang 29 ngayon po yung taon. At syempre, dahil nga sa PBL ay nagtatalo-talo nga ang ating mga kababayan dahil may mga sinusuportahan nga silang kanya-kanyang mga team at gusto nila sila ang manalo, ang kanilang mga idol. Pero pagdating nga sa AVZ Challenge Cup ay magsasama-sama nga ang ating lahat ng mga iniidolong volleyballista na magagaling, kung saan nga para irepresenta nga nila ang ating bayan. At narito nga mga ka-sports, kinakailangan talaga na meron tayong mga matatangkad na players. Ipapasilip ko na sa inyo ngayon ang mga kasama nga or kalahok nga sa 2024 ABC Challenge Cup na mga matatangkad nating volleyball player na middle blocker. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Stars, I'm a fool for your love. 2024 AVZ Challenge Cup for Women's Team Philippines matatangkad na pagdating nga sa middle blocker at mata-challenge talaga ang kanilang mga makakatunggali. Hindi gaya ng mga panahon kung saan hindi katangkaran ang ating ipinapadala para nga irepresenta ang ating bansa sa larangan ng volleyball, pero sa ngayon, di kalibre na ang ating mga middle blocker. Bukod sa marami na silang napatunayan, ay marami na sila talagang mga experience pagdating nga sa ibang bansa. Ang karamihan dito ay bago at ang iba naman ay veterana, kung saan may mga napatunayan na nga sa larangan ng volleyball at humakot na rin ng mga awards. Sino-sino ngayon ang mga kasama nga na mga matatangkad para nga maging middle blocker sa papalapit na AVZ Challenge Cup 2024? Makikilala na ninyo. Unahin na natin dyan ang numero 1, walang iba kundi ang ating Celine Domingo. Hindi man ganoon katangkaran si Celine Domingo na may height nga na 5'10", ngunit nga mabilis itong gumalaw at kita naman natin na kinuha pa nga siya ng Nakhon Ratchasima sa Thailand, kung saan nga ay nag-champion pa ang kanilang team. So ibig sabihin meron nang napatunayan si Celine Domingo hindi lang sa ating bansa, ngunit sa international man ay meron na nga siyang gold medal. At hindi naman natin yan maitatanggi mga ka-sports na isa si Celine Domingo sa mga pinakakilalang middle blocker nga sa ating bansa. Hindi naman yan kukunin sa international para maging import kung wala silang nakitang kagalingan kay Celine Domingo. At eto nga mga ka-sports, ngayon naman kasama siya sa AVZ Challenge Cup bilang middle blocker, at maganda to dahil nga marami ng experience itong si Celine Domingo. At malaki ang kanyang maitutulong para sa Team Philippines. Dumako naman tayo sa pangalawa. Walang iba kundi si Majoy Baron. Si Majoy Baron ay isa sa mga pinakamagaling natin na middle blocker rin sa ating bansa. Ngunit kahit sabihin natin na hindi pa siya naging import, pero marami na rin siyang napatunayan. Umani na rin siya ng napakaraming Best Middle Blocker Award, at hindi lang po yan dito sa ating bansa, maging sa international ay makailang beses na rin siya naging Best Middle Blocker. Dahil nga sa experience ni Majoy Baron ay swak na swak to para nga sa Team Philippines at napabilang nga siya. Congratulations na lang sa atin Majoy Baron. At hindi pa naman nagbabago ang kanyang kagalingan. Sa ngayon ay medyo slow pa itong si Majoy Baron, pero alam ko meron pa itong ibubuga. Pagdating nga sa international na labanan, talaga makikipagpukpukan to si Majoy Baron. Dumako naman tayo sa isa pang magaling na middle blocker, walang iba kundi si Maddie Madayag. Isa rin si Maddie sa mga pinakakilalang volleyball players sa ating bansa at magaling rin na middle blocker. Makailang beses na rin siya nakasungkit na award na yan dito sa ating bansa, ngunit sa international ay meron na rin siyang napatunayan. Hinira nga noon si Maddie Madayag sa Vietnam bilang Best Middle Blocker. Ibig sabihin talagang may angkin kagalingan pa talaga itong si Maddie at wala pa rin siyang kupas. Sa height niyang iyan na 5'11", talagang matangkad na yan, at bukod dyan, mabilis talagang kumilos itong si Maddie. Kaya masaya ang mga fans ni Maddie na kasama nga siya sa AVZ Challenge Cup
for Women 2024 sa Team Philippines. Dumako naman tayo sa number 4. Walang iba kundi ang napakagaling rin na si Fifi Sharma and MJ Phillips. Kailangan talaga natin ng mga matatangkad na middle blocker at mabibilis kumilos. Si Fifi Sharma nga ay 6-footer at gayon rin itong si MJ Phillips. At ang dalawang players na ito ay kapwa rin palaban pagdating sa loob ng court at ayaw rin itong magpakabog. Lalo na itong si MJ Phillips kung saan may angkin kagalingan talaga to dahil nga kauuwi niya pa lang sa ating bansa dahil galing nga siya sa South Korea at kinuha nga siyang maging import. At eto na nga finally, dahil narito na nga si MJ Phillips, sure tayo na 100% kasama nga siya sa ABZ Challenge Cup for Women sa Team Philippines. At dumako naman tayo sa pang-anim. Matangkad rin ang ating pangbato. Walang iba kundi si Pangs Panaga. 6-footer nga rin ang kanyang height. Yan ang mga kailangan natin. Mabilis rin yan kumilos si Pangs Panaga. Nakadepende lang talaga yan sa setter. Alam naman natin na mataas rin ang porsyento ni Pangs kapag maganda nga ang mga set sa kanya. At sureball tayo na palaban to si Pangs Panaga sa dami niya na ba naman experience pagdating nga sa Pilipinas, lalo higit sa Creamline. Sobrang dami niya na rin napatunayan at makailang beses na rin siyang nakakuhang award bilang Best Middle Blocker. Karapat-dapat naman talaga ang kasama siya sa Team Philippines. At narito pa mga ka-sports ang mga nagtatangkaran pa natin, mga players. Walang iba naman kundi si Thea Gagate. Isa nga si Gagate sa mga mapalad na mapapasama nga sa Team Philippines at kailangan talaga ng matangkad nating at mabilis ngang middle blocker at na kay Thea Gagate yan. Kita naman natin na sa UAAP ay talagang tumatatak na nga ang kanyang pangalan. At eto na nga mga ka-sports, dahil nga papalapit na nga rin matapos ang UAAP ay sure tayo na 100% magjo-join talaga siya sa Team Philippines. Magaling naman tong si Gagate at may ibubuga pa. Higit sa lahat sa kanyang katangkaran ngang 6'2" ay dahil nga batang-bata pa ito, matagal pa itong mapagod at kaya pa nitong makipagsabayan. At speaking naman sa matangkad, eto na nga ang isa pang kasama sa Team Philippines, ang 6'3" ang height. Walang iba kundi si Del Palomata. Si Palomata ay marami nga sa kanya nagbabash at sinasabi nga natangkad lang raw at pechay daw di umano. Subalit kita naman natin na sa PBL nga ay madalas rin naman siyang magkaroon ng award bilang Best Middle Blocker. Ibig sabihin ay magaling naman itong si Del Palomata. Siguro konting training pa at pag nahasa ito, isa na rin ito sa mga pinakamalupit natin na middle blocker dahil nga sa kanyang height na 6'3". Makakatulong yan si Palomata sa pagbablock dahil nga matangkad siya. At higit sa lahat mga ka-sports, mas maganda na matraining pa siya ng gusto ng isang coach na talagang mag-aalaga sa kanya para nga bumangis nga ito as a middle blocker, kagaya nga ng mga matatangkad na sila Jaja Santiago, si Dindin Santiago sana at si Ivy Lacsina ay pwede rin maging middle blocker. Pero sa ngayon iba kasi ang kanilang posisyon pagdating sa larangan ng volleyball. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, ipinasilip ko na sa inyo ang mga kasama sa ABZ Challenge Cup for Women 2024 kung saan nga ang ating mga magagaling na middle blocker. Pero wish ko sana na ibalik nga sa posisyon as a middle blocker itong si Dindin Manabat at itong si Ivy Lacsina kasi ang dalawang ito ay maswak talaga pag sila nga ay nasa middle blocker na posisyon. Pero wala tayong magagawa, sa kasalukuyan ay opposite hitter nga itong si Dindin Manabat at ito naman si Ibiang ay outside spikers. Pero sana wish lang talaga ng mga fans nila at maging ako ay maging middle blocker talaga sila. Maswak talaga kasi sila kapag nasa middle blocker silang posisyon. Gayunpaman, ang ating ipinasilip nga na mga middle blocker sa Team Philippines na kasama nga ngayon 2024 ay magagaling naman ito at di kalibre at mga palaban. Pero syempre mga ka-sports, nariyan pa rin, lalakas ang loob nila kapag maraming ang sumusuportang mga Pinoy. At iwasan natin ang pagbabash sa kanila sapagkat nga Team Philippines nga tayo, kinakailangan iangat natin ang ating mga manlalaro. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.